Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 8, 2023, Biyernes. At ngayon po ay dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Genesis chapter 3, verses 9 to 15 and verse 20. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at ilikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Ito po ay panahon na ipinapakilala sa atin ng simbahan at dapat natin kilalanin ni si Maria nung siya po ay pinaglilihi sa sinapupunan ng kanyang ina ay prinotektahan na ng Diyos at hindi nadungisa ng anumang bahid ng kasalanan gawa ng unang tao. Narinig natin sa unang pagbasa, ito pong unang kasalanan ng tao, yung pagsuway sa ipinag-uutos ng Diyos. Bagamat ibinigay ng Diyos sa tao ang pamamahala sa lahat ng bagay sa buong daigdig na ito, at sila rin ay binigyan ng kalayaan. At itong kalayaang ito ay ang tanging hangad niya ay tayo po ay mapabuti. Ang tao ay makapagdesisyon para sa kanyang kabutihan. Dito po, sabi nga, nagkaroon ng turuan, nagkaroon ng paninisi kung bakit sila sumuway sa Diyos. Tinanong si Adan, "Kumain ka ba?" At ang tinuro niya ay yung babae na ibinigay sa kanya, at itinuro naman ng babae yung ahas na nanlinlang sa kanya. Dahil na ang anumang tukso na lumalapit sa atin, anuman ang mga panghihikayat o pangmamanipula, ay lagi pa rin, laging nasa sa iyo pa rin ang desisyon kung ikaw ba ay kakagat sa pain o mahuhulog ka ba sa bitag na kanila po mga ipinapangakong seemingly masasarap, seemingly tama. Kaya kailangan talaga ay malinaw sa atin kung sino ang dapat nating pakinggan, sino ang dapat nating sundin. Para nang sa ganon, kung ano man ang maging bunga, dahil bawat desisyon natin, bawat pagkilos natin ay mayroong consequences. Maganda man yan o hindi. Kailangan natin tanggapin, kailangan natin harapin. Kaya nawa po sa paggunita natin at pagdiriwang nitong dakilang kapistahan, hindi lang basta kapistahan, kundi solemnity na paglilihi sa mahal na Birhen, dahil ito ay pangako ng Diyos na nais niyang iligtas ang tao sa pagkakasala, sa pang-aalipin ng kasalanan. Kaya nga mula doon sa unang pagkakasala, mahabang panahon na inihanda ng Diyos ang tao para sa katuparang ng isang binhi na siyang tatapak sa ulo ng ahas na binabanggit dito sa unang pagbasa.
At sa pamamagitan din kung paano sa pamamagitan ng unang babae ay nagkaroon ng pagkakasala, sa pamamagitan din ng isang babae sa katauhan ng Mahal na Birhen ay nagkaroon tayo ng daan upang tayo po ay muling makabalik sa Diyos, sa Kanya pong pagsunod, no? Sa kagustuhan ng Diyos. Yung una ay natutong sumuway, no, doon sa pinag-uutos ng Diyos. Etong si Maria na inihanda sa sinapupunan pa lamang ay natuto namang sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos nang siya po ay alukin o sabihin na magiging ina ng Diyos, magiging ina ng kataas-taasan. At ito po ay kanyang tinanggap ng buong kapakumbabaan. Di man niya naiintindihan ng lahat, pero ito po ay kanya talagang niyakap bilang pagtugon sa nais ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. Hindi lang sa kanya, kundi para din sa kalagayan ng buong sanlibutan na nais na iligtas ng Diyos at makabalik muli sa langit. Ayan, nawa po, no? Paalala po, ito po ay holiday of obligation para sa lahat ng mga Katoliko. Dapat po tayong magsimba, dapat po tayong tumigil sandali para makapagnilay tayo sa dakilang pagmamahal, awa at abag ng Diyos para sa mga tao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.